Hindi pala naka-on yung aking mic. Okay, salamat sa inyo mga kapatid. At hindi ko pala na-on ang aking mic. At muli po ay happy Sabbath sa inyong lahat. Ano po? Tayo po ngayon ay nasa continuation ng ating pag-uusapan. Okay, bago po tayo magpatuloy sa ating tatalakayin ay hahandogan muna tayo ng tanging bilang buhat sa ating mga kapatid.
Okay, maligayang araw muli ng Sabat sa inyo at salamat doon sa mga nag-special number na Balas Singers. Ano po? Yan po ay kinunan pa before pandemic. Yan po ay kinunan nung aming fellowship dito sa bandang kay Pian San Jose del Monte, Bulacan. At yung apat na yan ay lagi po namin pinakakanta kahit saan. Ang ating mong tatalakayin ngayong gabi ay yung naputol nung nakaraang Miyerkules. May unang tanong ako. Siguro lahat naman tayo ay nakaranas ng mapaso. Ano po? Yung kahit paso lang sa daliri o paso lang ng humihigop ng sabaw o ng mainit na pagkain, ano po, nararanasan natin yun. At sino naman po sa inyo ang nakaranas ng makasaksi ng isang cremation? Yung kasi usong-uso po ngayon yung yung sinusunog na bangkay. Ano po? Sa India, nung nagkasagsagan po ng pandemic ng COVID ay nagsusunog po sila doon sa kalsada na dahil ang mga crematory ay punong-puno na dahil sa COVID, yung mga pasyente o yung mga namatay dahil sa COVID. Ano po? Dito sa atin ay pila ang crematory. Ako po yung nakaranas na maghintay doon sa taong i-cremate. Nakapaghintay po ako. Napakatagal talaga. Hindi ko malaman pero siguro napakatagal talaga nakakainip. Parang 4 na oras yata o 3 oras kinikremate ang isang tao. Biro nyo ipapaasok doon sa parang oven na isang buo. Sabihin na ang tao ay nasa mga 5'5" o 5 feet ang taas. Paglabas ay nasa isang jar na. At pag tinignan nyo yung taas ng kanyang crematory, ay kikita nyo lumalabas ang usok na napakaitim. Biro nyo, ganun pala ang cremate. Ngayon pag-uusapan natin ngayong gabi, ay yung maraming na-cremate. Kasama na ang mga hayop, bata, matanda. Okay, pagpapatuloy po natin. Ito po yung kasaysayan ng paggunaw ng Diyos dito sa lugar ng Sodoma at Gomora. Ito po yung matatagpuan sa Genesis 19, 1 hanggang 28. Napakagandang istorya po nito. Tutukan nyo. At doon sa mga nanonood, sana ay pakinggan nyo mabuti sapagkat marami ang nakakaalam ng kasaysayan na ito. Nadidinig lang, pero hindi masyadong alam ang detalye. Ano po? Nung nakaraang Miyerkules ay na pag-usapan natin yung pakikipagtawaran ni Abraham sa Panginoon nang gugunawin na yung Sodoma at Gomora. Nagtatanong siya kung mayroong 50 banal na makikita ron, pagpapatuloy ba yung paggunaw? Ang sabi ng Panginoon, hindi na. Kung mayroong 45, hindi na rin. Kung mayroong 40, hindi pa rin gugunawin dahil mahal na mahal ng Diyos. Alang-alang doon sa mga bilang na yun ng tao ay hindi gugunawin hanggang sa bumagsak sa 30, 20, hindi pa rin gugunawin. At dumating sa 10. Kung meron, hindi pa rin gugunawin. Pero tumalikod ang Panginoon, naalala nyo, tumalikod ang Panginoon at si Abraham, dahil alam ni Abraham at ng Panginoon, walang 10 banal sa lugar na yun. Ano po? Ngayon po, pag-uusapan natin kung ano ang nangyari at gaano kasama ang Sodoma at Gomora. Ito po yun. Kung natatandaan nyo yung 2 anghel na lumakad papunta sa siyudad at naiwan kay Abraham, ang Panginoon at sila nag-uusap, ito na po yung 2 anghel, nasa Sodoma at Gomora na. Magdidilim na nang dumating ang 2 anghel sa Sodoma. Nakaupo noon si Lot sa pintuan ng lungsod. Pagkakita ni Lot sa kanila, tumayo siya at sinalubong sila. Pagkatapos ay yumukod siya sa harapan nila bilang paggalang at nagsasabing, kung maaari po, dumaan muna kayo sa bahay ko para makapaghugas po kayo ng paan ninyo. Antimano, nakilala agad ni Lot na ito ay mga anghel. Ano po? Ibang-iba ang itsura, ibang-iba ang pagkakakilanlan. Iba ang kanilang tindig, iba ang kanilang hugis ng muka. Alam na alam
ng lalaking itong si Lot na yun ay mga anghel. At sabi rito ay maghuhugas ng paa kasi nung araw po alam naman natin na wala pang kalsadang sementado, wala pang kalsadang aspaltado. Ano po? Noon ay ang nilalakaran ay rough road. Kung hindi man rough road, ito po ay maalikabok dahil lupa. Ano po? Okay. Ang sabi ay makapaghugas man lang kayo ng paa at dito na po kayo matulog ngayong gabi. Iniimbitahan ni Lot ang dalawang anghel na manuluyan na sa kanila. May hospitality. Ano po? Alam niyo naman na galing ugali din ng mga Pinoy na yung pagiging hospitable o ugaling hospitality. Ano po? Naalala ko nung araw, ang mga Pilipino kapag may bisita, ang bisita ang pahihigain sa kama, bibigyan ng bibigyan ng bagong labang kumot na di-armirol pa dati, bagong palit na pundang unan, at sila ang patutulogin doon sa kwarto at ang may-ari ng bahay ang matutulog sa sala. Ngayon, balik tayo kay Lot. Sabi, dito na po kayo matulog ngayong gabi. At bukas na lang po kayo ng umaga magpatuloy sa paglalakbay nyo. Pero sumagot sila. Sumagot yung mga anghel. Ang sabi, huwag na lang. Doon na lang kami matutulog sa plaza ngayong gabi. Sabi, sa labas na lang kami matutulog, nakakahiya naman sa inyo. Ganon. Ang sabi ng mga anghel, ano? Tuloy natin. Pero pinilit sila ni Lot. Sige na, dito na kayo. Tuloy muna kayo sa amin. Hugas muna kayo, maglinis kayo ng katawan, ng paa, at kakain tayo. Kaya sabi rito sa pinilit sila ni Lot. Kaya sumama na lang sila sa bahay niya. Siguro hinahatak ni Lot. Halina kayo dito na kayo sa amin. Alam kong mga gutom kayo. Ang mga anghel pong yan ay nagkatawan tao. Ano po? Dapagkat meron silang misyong gagawin. Naghanda si Lot ng mga inumin at mga pagkain. Siyempre, katulong niya yung kanyang pamilya. Nagpaluto rin siya ng tinapay na walang pampaalsa. Ito po yung, kung sino po sa inyo ang hindi masyadong nakaka-encounter o nakakakita ng tinapay na walang pampaalsa o walang lebadura, kung makikita niyo po yung, kung nakakakain kayo ng shawarma, ano po? Yung tinapay na ginagamit sa shawarma, yun po yung sinasabi o tinatawag namin sa Saudi na kubus. Ayan, alam na ng mga nasa Saudi, nag-Saudi. Itong si Sister Rose, nakikita ko na siya ay nanonood. Happy Sabbath, Sister Rose. Yan, alam niya yung kubus. Yun po ang sinasabi rito na walang pampaalsa at nang handa na ay naghapunan sila. Ano po, Siyempre, estimadong mabuti dahil alam ni Lot na ang kanyang mga panauhin ay mga tagalangit. Aba, ibang klase yan. Siyempre, ano po, ibang klase yung ang bisita mo yung mga banal. Yung ang mga anghel bibisitahin ka sa iyong tahanan. Sa verse 4, nang mahihiga na sila para matulog, sinabi nga kasi Lot, dito na kayo matulog. Dumating ang lahat ng bata at matatandang lalaki ng Sodoma at pinaligiran nila ang bahay ni Lot. Apa, bakit kaya? Bakit pinaligiran? Ano ang atraso ni Lot? Tuloy natin. Tinawag sila ni Lot at tinanong. Tinawag nila si Lot at tinanong. Siguro marahil Lot! Edi, tinanong. Nasaan ang mga panauhin mong lalaki? May bisita ka dyan, 2. Nakita namin kanina pumasok dito sa syudad at dyan sa inyo tumuloy. 2. Na dumating ngayong gabi, nakita ng mga tao doon sa Mga dayuhan yan, mga dayo lang dito. Palabasin mo sila rito dahil gusto namin silang sipingan. Ulitin natin ang basa, po? May dumating, ang sabi rito, may dumating ang lahat ng bata. Hindi naman to yung asin bata. Siguro bata-bata pa. Siguro mga teenager. Ganun. At matatandang lalaki. Puro sila lalaki ng Sodoma. At ang sabi, panauhin mong lalaki na dumating ngayong gabi, palabasin mo sila dahil gusto namin silang sipingan.
Yun yung po yung sinasabi ko nung nakaraang Miyerkules na ang mga tao ron ay malubha na ang kanilang ginagawang kasalanan. Pasintabi po doon sa miyembro ng mga LGBTQ. Ano po? Ito po ay nakasulat sa Biblia kaya hindi ko po ito imbento. Gusto nilang makipagtalik sa kapwa nila lalaki. Dahil, ano sabi ay, sawa na sila doon sa mga babae. Sari-saring babae. Alam nyo, kung kayo po ay makakakita ng Israelitang babae, magaganda sila. Sa Saudi, ang gaganda ng mga babae. Pero pinagsawaan ito ng mga Sodoma. Pinagsawaan nila, sawa na sila sa babae. Ang gusto naman nila ay sipingan ay yung lalaki. Sinabi ko sa inyo kanina na ang dalawang lalaking ito ay iba ang tindig. Marahil ay matikas dahil mga nilalang buhat sa langit, mga anghel. Ang sabi ko nga, mga anghel ito. At iba ang itsura. Mukhang mabango. Mukhang kagalang-galang, makinis. Yaan sila, ano po. Kaya nung nakita ng mga lalaki ng Sodoma, gusto nilang tikman. Gusto nilang sipingan. Kita nyo? Hindi ba parang pambabastos yun lalo na kay Lot na isang may-ari ng bahay na ang kanyang bisita ay babastusin ganon? Kahit sabihin natin na na hindi ito mga panauhin na makalangit. Kung ikaw may bisita, babastusin sa inyo ibang usapan na, di ba? Ano po? Tuloy natin ang basa. Lumabas si Lot ng bahay para harapin sila. Nang lumabas siya, ay isinara niya agad ang pintuan. Paglabas niya, hindi na yung mga tao sa labas, yung mga taga-Sodoma, hindi na niya pinabayaan na masilip yung nasa loob. Sinarado niya agad ang pinto. Sinabi niya sa kanila, mga kaibigan, sabi ni Lot, nakikiusap ako sa inyo, huwag ninyong gawin ang iniisip niyong masama. Kita nyo, nakikiusap si Lot. Ano tawag dito? May tawag doon na, ano nga ang tawag doon sa ayaw makipag-away, kinakausap ng mahinahon? Ayun na yun. Basta yun na. Kinakausap ng mahinahon. Ayaw niya ng gulo. Ano po? Diplomasya ang sabi ko. Diplomasya. Ginagamitan niya ng diplomasya yung mga taong gigil na makatalik ang dalawang lalaking ito. Pero sila yung mga lalaki rin. Ano sila? Yung takam na takam sa dalawang lalaking ito na iba ang itsura. Diyan po sa picture ay hindi masyado sapagkat yan ay drawing lang. Pero imagine niyo ang itsura ng anghel. Ano po? Maganda. Maamo ang muka. Ano po? Ang sabi ni Lot, huwag niyong gagawin ang iniisip niyong masama. Kung gusto niyo, ang sabi ni Lot, tingnan niyo itong sakripisyo ni Lot na to. Kung gusto niyo, may dalawa akong anak na dalaga. Biro niyo, dalaga. Ibibigay ko sila sa inyo at bahala na kayo kung ano ang gusto niyong gawin sa kanila. Aba, kung ako yung magulang, parang hindi ko yata kayang gawin sa akin mga anak yun. Dalaga ito. Ang sabi pa nga sa ibang version, ay ito po'y hindi pa nakakakilala ng lalaki. Ibig sabihin, never been touched, never been kissed. Ano? Hindi pa ito nakakaroon ng relasyon. Ano po? Pero huwag niyong galawin ang dalawang taong ito dahil mga bisita ko sila at dapat ko silang protektahan. Ano? Ibibigay yung dalawang anak na dalaga, biro niyo. Anak, yung isip niyo ay medyo mag-imagine tayo ng konti. Ano? Kaya niyong ibigay yung anak niyo. Kahit sabihin niyo hindi dalaga eh. Kahit sabihin niyo may asawa na eh. O kahit sabihin niyo nga lalaki yan eh. Hindi mo kaya isakripisyo ng pero itong si Lot. Kita niyo ibibigay dahil sa dalawang nilalang na ito. Sa dalawang nilalang na ito na alam niyang ito ay mga tagalangit. Di ba? Diretso natin ang basa. Pero sinabi ng mga tao, dayuhan ka lang dito.
Kaya sino ka para makialam sa amin? Hindi pala taga ron si Lot. Ibig sabihin, dahil ba? Parang halimbawa, hindi ka taga Maynila, taga probinsya ka, ganun. Yung Sodoma at Gomora kasi siyudad po yun. Dayuhan ka lang dito, kaya hindi kami makikinig sa'yo. Dayo ka lang, sampig ka lang dito, sabi kay Lot. Umalis ka dyan, tinataboy si Lot. Baka mas higit pa ang magawa namin sa'yo kaysa sa kanila. Ay, iba na ang usapang ito. Talagang wild na sila. Ano po? Wild na sila. Ultimong kalugar nila. Sabihin lang, hindi nila kababayan. Kalugar, kabarangay. Aba, wild na. Nung araw, wala naman po sigurong yung 911 o kaya ay 117 dito sa atin. O baka tatawag sila ng barangay. Wala naman pong ganun. Pagkatapos, itinulak nila si Lot. Aba, talagang wild na. Itinulak na si Lot dahil gigil na itong mga tao na to doon sa dalawang bisita. Ano? Lalapit sana sila sa pintuan para gibain ito. Manggigiba na. Talagang na sila, ubod ng sama. Pero, ang sabi rito, pero binuksan ito ng dalawang anghel. Kita nyo? Humaharang si Lot. Kita nyo sa picture, hinaharang ni Lot ang mga tao sa pintuan. Tinulak si Lot. Pero yung mga anghel na nasa loob at hinatak nila si Lot papasok at isinara ang pintuan. Alam ng mga anghel na iba na ang usapang ito. Iba na ang mangyayari. Kaya ang ginawa, hinatak si Lot, papasok ng pintuan at sinarado ang pinto. Ito ang nakakamangha. Sa 11, pagkatapos binulag nila ang mga tao na nasa labas para hindi na nila makita ang pintuan. Kita niyo ang ginawa ng mga anghel. Imbis na saktan sila. Kasi kung lalabanan ito ng dalawang anghel, walang sinabi ang mga tao na yan. Sa lakas ng mga anghel, walang sinabi ang mga tao na yan. Pero ang ginawa, binulag upang hindi na makita ang pinto. Kita niyo yung strategy na ginawa. Excuse. Tuloy natin ang basa. Kaya pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang. Pinuntahan ni Lot ang mga magiging manugang niyang lalaki at sinabi, meron sigurong boyfriend itong dalawang babae. Magmadali kayo umalis dito dahil lilipulin na ng Panginoon ang lungsod na ito. Pero hindi sila naniwala dahil akala nila'y nagbibiro lang si Lot. Nagtatawa pa yung iba. Ayaw maniwala. Akala nila'y nagbibiro. Hindi nila alam ang nangyari ganun. Ano? Kaya, katulad ng nangyari noon kay Noah, yung napagkwentuhan natin nung nakaraan kay Noah, inaalok ni Noah sila ng kaligtasan. Sumakay sa barko, sumakay sa arko, at gugunawin ng mundo. Nagtatawa na sila. Yung iba, sinasabi pa nga si Noah na si Raulo. Yung iba, sinasabi na hindi totoo yan, nagtatawanan. Ganon din ang nangyayari kay Lot. Na ang sabi ay, nagbibiro lang. Ayaw maniwala. Diretso natin ang basa. Nang dumating, nang magbubukan liwayway na, sabihin mag-uumaga na. Ibig sabihin, yung pangyayari na yun ay madaling araw. Siguro mahaba yung kanilang conversation. Di ba kumain muna sila? Mahabang ang kanilang usapan, yung mga pangyayari pa, nagkakagulo na. Nang magbubukan liwayway na, pinagmadali si Lot ng mga anghel na umalis sa lungsod. Bilisan nyo. Umalis kayo dito. Sabi nila, bilisan mo. Hindi kayo pwede magbagal-bagal. Dahil ang kasalanan ng mga tao ay umaabot na sa langit. Ganun sabi. Bilisan mo. Dalhin mo ang asawa mo at ang dalawang anak mong babae na nandito. Kita nyo? At umalis kayo agad dahil baka madamay kayo kapag nilipol na ang lungsod na ito dahil sobrang sama na ng mga tao. Kita nyo?
Sabi, dalhin mo na, bilisan nyo. Hindi na to biro. Hindi na. Ang sabi sa 16, hindi pa sana aalis si Lot. Medyo nag-ano pa siya, patumpik-tumpik. Pero dahil naawa ang Panginoon sa kanila, hinawakan sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Hinatak na sila, puwersahan na. Labas na kayo. Hindi na to makakapaghintay ang pagguna. Labas na kayo. Ang sabi, biro nyo, hinatak na sila o hinawakan na sila ng mga anghel sa kamay at dinala palabas ng lungsod. Kasi po, nung araw, ang lungsod ay may mga pader. Ano po? Hindi yung katulad ng lungsod na ngayon ng mga boundaries lang. Nung araw po ay may mga pader. May mga pader na nakaharang dahil ang labas doon na hindi na nila teritoryo. Diretso natin ang basa. Nang nasa labas na sila ng lungsod, sinabi ng Panginoon, tumakbo kayo. Huwag kayong lilingon. Kahit na ano madinig nyo, o hihinto sa kahit saan dito sa kapatagan. Kahit na ano madinig nyo, kahit ano ang maramdaman nyo, huwag kayong lilingon. Diretso ang takbo palabas sa syudad. Pumunta kayo doon, sabi rito, tumakbo kayo sa papuntang bundok para hindi kayo mamatay. Ano, kita nyo? Takbo! Hindi sinabi ng Panginoon maglakad, takbo kayo. Bilis! Pero sumagot si Lot. Nakiusap siya. Panginoon ko, ang sabi, huwag nyo na po akong patakbuhin papuntang bundok. Papunta sa bundok. Bakit? Kinahabagan niyo po ako at ipinakita ang kabutihan niyo sa akin sa pagliligtas niyo sa buhay ko. Pero napakalayo po ng bundok. Baka maabutan ako ng sakuna at mamatay ako bago makarating doon. Kita nyo? Si Lot ay matanda na siguro noon. Hindi na kayang tumakbo ng mahaba. Hindi na kayang tumakbo ng mabilis. Pero nagmakaawa siya sa Panginoon. Excuse me. Diretso natin ang basa. Nakita niyo po ba ang maliit na bayang ito sa unahan? Tiyak na mararating ko po iyon dahil malapit lang. Maaari po bang doon na lang ako pumunta sa maliit na bayang iyon? Na bayang iyon para mailigtas ako? Tumawad si Lot, wag na po sa bundok, doon na po kami sa kabilang bayan. Para mas malapit po at maligtas ako ron. Sumagot ang Panginoon, oo, payag ako sa kahilingan mo. Hindi ko lilipulin ang bayan na iyon. Sige, tumakbo na kayo roon. Sabi ng Panginoon, dahil wala pa akong gagawin hanggat hindi pa kayo nakararating doon. Ano? Dinidelay ng Panginoon kasi gusto silang iligtas. Gusto silang protektahan ng Panginoon. Ang bayang yun ay tinatawag na Zoar dahil maliit ang bayang yaon. Okay. Doon na pupunta si Lot. Diretso natin. Nakasikat na ang araw nang dumating si Lot sa Zoar. Biglang pinaulanan ng Panginoon ng naglalagabdab na asupre at ang Sodom at Gomora. Ano ba yung asupre? Ito po ay napakapainit na bagay o apoy. Para po itong palagay ko para po itong acetylene. Yung apoy ng acetylene, 'di ba, nakakalusaw ng bakal. Yan, nagpaulan. Nilipol ng Panginoon ang dalawang lungsod. Magkatabi lang po ito, Sodoma at Gomora. At ang buong kapatagan, namatay ang lahat ng nakatira doon, pati ang lahat ng tanim.
Ibig sabihin, walang natira. Ano po? Pati mga hayop, hindi nakaligtas. Pati mga tanim ang sabi. Kaya ayun, kung makikita nyo sa picture, may umuulan na apoy na galing sa langit at nasunog lahat. Pero yung kanina, sabi ng Panginoon, huwag kayong lilingon. Ito ang masakit. Lumingon ang asawa ni Lot, kaya ginawa siyang haliging asin. Ano po? Ginawa siyang haliging asin. Nakapakasakit, nawawala ang iyong asawa dahil sa kanyang nadinig. Bakit siya nadinig? Kasi may kaya po sila Lot doon sa lugar na yun. Marahil nadidinig niya yung sabog, dagundong, iyakan, yung malakas sa lagablab. Naalala niya marahil yung kanyang mga kagamitan, yung yung bahay, yung ibang kamag-anak. Kaya napalingon siya, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Kaya pag sinabi ng Diyos na huwag na tayong magbigay ng excuse. Kesyo ganun, Panginoon, kesyo ganyan. Pag sinabing huwag. Kita niyo ang nangyari doon sa asawa, naging asin. Haliging asin ang sabi. Diretso natin ang basa. Kinaumagahan, dali-daling pumunta si Abraham sa lugar kung saan siya nakipag-usap sa Panginoon. Na marahil nadinig din ito ni Abraham yung nangyari sa Sodoma, nung dagundong, sabugan, iyakan. At pamangkin niya nga si Lot, alam niyang ito ay niligtas ng Panginoon. Minasdan niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niya ang usok na pumapaitaas mula sa lupa na parang usok na nagmula sa isang malaking hurno. Kitang-kita ni Abraham ang nangyari sa tupok na Sodoma at Gomora. Kaya ako tinatanong sa inyo kanina, kung nakasaksi na ba kayo ng cremation? Walang natira. Wala na pong ililibing doon sa lugar na yun sapagkat sila'y sunog na sunog. Wala nang ililibing. Kaya dyan po nangyari, ganyan po nangyari ang mga kinahinatnan ang matitigas ang ulo. Ang malabagin sa utos ng Diyos, yung mga tao na sinosobrahan ng kasamaan. Tutupukin talaga ng Diyos. Kaya, ang mangyayari, wala na silang libing-libing. Cremated na. Ngayong gabi mga kapatid, mga kapamilya, sana po ay naintindihan nyo o naunawaan nyo kung ano ang ating napag-usapan at sana ito'y tumanim sa inyong puso at isipan upang ito po ay maipabahagi nyo rin sa iba at pakishare lang po ito upang ang istoryang magandang ito ay hindi po invento. Wala pong script dito. Hindi po ito kathang isip. Sana po sa gabing ito ay lubusan tayong pinagpala at na-bless tayong lahat sa kwentong ito. Ilan lang po ang naligtas? Sana ay 4. 4 dapat. Pero naging 3 lang. Kasi yung isa, ligtas sa sana, nasa kanya na ang kaligtasan, pero lumingon paroon sa kanyang pinanggalingan. Kaya pag tayo, alam na natin ligtas na, huwag na po nating babalikan yung ating nakaraan. Ano po? Huwag na nating lingunin yung ating karangyaan. Tulad ng asawa ni Lot. Sayang ligtas na sana siya. Pero nanaig sa kanyang puso na suwayin ang sinabi ng Diyos. Sana ipagpatuloy pa natin ang ating pag-aaral na ito. Bukas, ano po, doon po tayo sa church. Taganap na 11:00, magkikita-kita pong muli tayo. Sa ating pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa isa na namang napakagandang istorya na ngayon po'y naunawaan namin
Ganun po pala ang nangyari sa lugar ng Sodoma at Gomora. Salamat po sa mga ideas na habang pinakikinggan po namin ang istorya na ito, para naglalaro sa aming isipan kung ano ang nangyayari. Patuloy niyo po sana kaming alalayan sa aming buhay na ito, Ama, na maging masunurin sa inyo. Na umiwas sa mga kasamaan na ayaw ninyo mangyari sa amin. Pagpalain naman po ninyo ang bawat isa sa amin, Ama, sa lahat ng nakapanood, nakapakinig sa istoryang ito. At muli, kami nagtatagubilin sa inyo sa aming pagtulog, sa aming pagpapahinga, na sana po kami bantayan ng inyong mga banal na anghel sa tagubilin ninyo. Muli po, salamat ng marami at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po, happy Sabat sa inyo. At nakikita ko po yung mga nanonood, si Brother Vic Vidal, ay ayan, siya ay nanonood, Sister Letty, si Bro Arnel, si Rose Butihen, si Mark, ayan, si Lorenzo, ang aking misis, si Inang, si Nelson, si Bel. Muli po, ako'y bumabati sa inyo ng happy Sabbath at huwag niyo pong kalimutang pakishare lang ito sapagkat ito po ay tunay na nangyari at meron tayong dokumento na ito'y matatagpuan sa Genesis, sa unang aklat ng Biblia. Muli po, happy Sabbath sa inyo at pagpalain nawa tayo ng may kapal sa ating buhay. Happy Sabbath po.